Nagawa nga po mga idol na makapag-comeback ang Memphis Grizzlies sa kanilang pangatlong laro matapos silang manalo laban si Chicago Bulls 124-121 salamat sa game-winning shot ni Jalen Well. Nakapagtala rin naman si Jake LaRavia ng 20 points. Hindi rin naman dito nagpahuli ang kanilang rookie na si Zach Edey na merong 15 points habang hindi rin naman maganda ang shooting ng Asian Pride na si Yuki Kawamura sa pagkakaroon lamang nito ng 2 points at syempre nakagawa rin naman siya ng 8 assist kasama na dyan ang napakagandang mga pasa kay Zach Edey at nagkaroon pa ito ng plus 17 na efficiency ratings. Pero ang mas magandang balita ngayon ay ayon sa ibinulgar ng isang source, bibigyan nga po ng Memphis Grizzlies si Yuki Kawamura ng pagkakataong maglaro sa G-League team na Memphis Hustle. Alam nga po ninyo na Exhibit 10 contract lamang ang kontrata nito, pero dahil nagustuhan nila ang kanyang performance, balak nga nila itong panatilihin sa kanilang lineup. Samantala, ilang araw ang nakakaraan mula nang maipanalo ng Lakers ang kanilang laban sa Milwaukee Bucks, sinimulan muli ng kanilang team ang ginagawang practice para paghandaan ang susunod na laro laban sa Golden State Warriors. Bale, lahat nga po ng mga players present maliban kay Christian Coloco na hanggang ngayon hindi pa rin binibigyan ng clearance ng liga na maglaro. Ikinumpirma rin naman nga po ngayong araw na since sobrang undermanned ang Lakers sa front court, naghahanap nga sila ngayon ng isang bagong sentro sa trade market. At kabilang dyan, sina Jonas Valanciunas, Nick Richards, Walker Kessler, Robert Williams III at si DeAndre Ayton. Sa katunayan, kung sakali man nga pong makakuha sila ng bagong big man bago magsimula ang regular season, maaari nga nila itong gamitin bilang bagong starting center. Ibig sabihin, ayon nga po kay Coach JJ Redick, babaguhin lamang niya ang starting five sa kagustuhan niyang gumamit dito ng Twin Tower sa paglagay kay Anthony Davis sa power forward kung sakaling matuloy ang kanilang nilulutong trade. Sa kabilang banda, natambakan nga po ang Philadelphia 76ers ng 50 points laban sa Boston Celtics 139-89. Pero sa kabila nga po ng nakakahiyang pagkatalo, hindi rin naman ito ininda ng kanilang team dahil puro mga role player ang kanilang pinaglaro laban sa mga superstar ng Boston Celtics. Kaya sa una pa lang, alam na nga nila matatalo sila. Pero meron rin naman nga pong explanation dito ang 76ers dahil hindi nila pinaglaro ang mga starter at superstar sa kanilang game ng back-to-back. Ayaw rin naman nga nilang mapagod at magtamo pa ng injury ang kanilang mga key player. Maging si Paul George, aminado, kailangang i-reserve ng kanilang team ang lakas dahil naniniwala sila na kapag 100% ng healthy ang team, kakayanin nga po nilang mapatumba ang Boston Celtics kapag nagkatapat sila. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.